sa ating mga balita, muling hinimok ni Pangulong Aquino ang mga negosyante na mamuhunan sa bansa. Ayon po sa Pangulo, ito na ang magandang panahon upang maglagak ng investment sa Pilipinas, lalo't itinuturing tayo bilang Asia's Rising Tiger. Dagdag pa ng Pangulo, target ng gobyerno na mapalakas pa ang industriya ng micro, small at medium enterprises o MSMEs na may mahalagang papel sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ang karagdagang ulat, alamin natin mula sa aming kasamang si Elena Luna, live. Marami ipinagmalaki ni Pangulong Aquino ang tagumpay ng agresibong kampanya ng gobyerno para hikayatin ang mga pamumuhunan sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na nang mahalal siya sa pwesto, Sick Man of Asia ang tawag sa Pilipinas. Pero bilang presidente at salesman-in-chief ng bansa, kinailangan aniya ng tunay na transformasyon kung saan nilabanan ng korupsyon at namuhunan sa galing ng mga Pilipino. Years, we have also been conducting an aggressive marketing campaign to tell everyone that the Philippines was once again open for business under new management. Our campaign has been extremely successful. We did not only revamp our image, we also effected true change. The Philippines is now called Asia's new darling. Since 2010, we have climbed the World Economic Forum's global competitiveness rankings. When we started, we were at 85th, now we are at 47th, and we have every intention of being ranked even higher in the near future. Our GDP growth has been one of the region's fastest, clocking in at 6.2% average over the last 5 years. Last year, we broke our record for the largest ever net foreign direct investments. Nagsalita ang Pangulo sa harap ng mga miyembro ng Asia Federation of Retailers Association na nasa Pilipinas ngayon para sa 17th Pacific Retailers Convention and Exhibition. 22 taon na ang nakakalipas ng huling maging host ang Pilipinas sa ganitong pagtitipon. Ayon sa Pangulo, ito ang pinakamainam na panahon para gawin ito sa bansa, lalo pat buo ang suporta para sa industriyang ito. Makikita ang pagpasok at paglago ng mga foreign brands na apparel pati na rin ang international food brands sa Pilipinas. Nabanggit ng Pangulo ang micro, small and medium enterprises o MSMEs na bahagi ng retail industry. Ipinakilala niya sa mga bisitang banyagang negosyante ang SME sa Pilipinas na tinatawag na sari-sari store. Sa pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, nagawang iangat ng sari-sari store ang buhay ng maraming Pilipino. This is why we believe the vibrancy of the retail sector rests not simply on maintaining an empowered consumer base, but on ensuring that all businesses, including those owned by small businessmen and entrepreneurs, are managed well. This is the rationale behind our Technical Education and Skills Development Authority with Coca-Cola, namely the Sari Sari Store Training and Access to Resources Program or STAR program. Working together, they train owners of sari-sari stores in bookkeeping, inventory management, accounting, and various other disciplines, which allows them to run their businesses in a more strategic manner. The results have been much better than first envisioned. Constantly, we have heard of owners increasing their income fivefold after finishing the program, to the extent that they have somehow managed to match my own monthly income, and that is before taxes. Now, the program also focuses on training the beneficiaries on how to maximize their new income. As of September 2015, this program have trained 35,655 graduates toward the goal of reaching 200,000 individual entrepreneurs. Sinabi rin ng Pangulo kanina na dapat sumunod ang tagumpay ng retail industry sa tema ng convention na nagaganap ngayon sa Pasay City. Ito ay ang Asia Fast Forward. Ayon sa Pangulo, ang dapat daw magsikap para magpatuloy ang tagumpay nito. At muli, sinabi niya na nasa kamay ng mga Pilipino kung magpapatuloy ang mga reforma sa kanilang ihahalal na susunod na lider ng bansa. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.